Heto na nga ang update sa ating mga isda, pati na rin sa ating mga alagang crayfish. Pero bago yan, pakainin muna natin itong ating mga alaga. Sa mga magtatanong kung ano ba itong pinapakain natin sa ating mga alaga, ito po ay PO1. Mabibili mo nga ito sa halagang 10 pesos. At sa akin nga ay napakatagal na bago ito maubos. At base sa aking experience, gusto naman at healthy naman ang ating mga isda. Isama ko na rin sa update itong nabili natin noon na Glow Tetra. At kitang kita nyo naman na agad na nga ito naka-adapt dito sa ating aquarium. Sobrang ganda nga rin pala nilang tignan dito sa ating tank. Dito naman sa ating mga crayfish ay PO1 din ang pinapakain natin sa kanila. Nung una nga hindi pa ako sigurado kung ito nga ang ipapakain natin sa kanila. Kaya't nang sinubukan ko ay agad naman nila itong pinagagawan. Napansin ko rin nga pala dito sa ating mga crayfish na sobrang cute rin nga pala nilang kumain. Nakita ko nga na hindi naman pala itong malalaking sipit ang ginagamit nila sa pagkain, kundi itong maliliit na pangsipit. At sobrang bibilis nga nilang kumain. At dito nga napansin ko mukhang gutom na sila. Ang silbi lang nga pala nitong malaki nilang sipit ay panglaban at pangprotekta sa kanilang mga sarili. Napag-alaman ko rin nga pala na very territorial itong ating mga crayfish. Kaya't sobrang importante nga nitong ating mga PVC pipe para magkaroon sila ng sarili-sarili nilang mga teritoryo at maiwasan natin ang mga pag-aaway nitong ating mga crayfish. Itong isa naman ay mukhang iba naman ang style sa pagkukuha ng pagkain. Mas pinili nga nitong pumunta dito sa taas at parang namimitas lang ng prutas. Mukbang overload na nga itong ating crayfish dito. Meron ngang nagsuggest na isang follower natin. Medyo maliliit daw itong ating mga PVC pipe. Kaya minsan ay hindi pumupunta sa kanilang mga hide itong ating mga crayfish. At base sa obserbasyon ko, mukhang tabang nga itong ating mga followers. Kaya't agad nga natin itong aaksyonan. Kumuha na nga tayo ng PVC pipe na mas malaki sa dati nating PVC. At syempre, kailangan din natin ng lagari sa bakal para pamputol dito sa ating mga PVC pipe. Katulad nga ng dati ay magpuputol ulit tayo. At napag-isipan ko nga na puputol tayo ng 4 na piraso. 4 naman ang ating mga crayfish, kaya't siguradong hindi na sila mag-aagawa ng PVC pipe. At eto na nga, may 4 na PVC pipe na tayo. At katulad ng dati, kailangan ulit natin itong hugasan para malinis na at hindi naman makasama sa ating mga crayfish. Kumuha nga ako nitong ating dating PVC at i-compare natin ito dito sa ating bagong PVC para makita naman natin kung alin nga ang mas malaki sa dalawa. Dito nga ay nakita natin na medyo malaki nga itong ginawa nating bagong hide. Kaya't ano pa bang hinihintay natin? Ilagay na natin itong mga hide ng ating mga crayfish para ma-enjoy at mas maging komportable na itong ating mga alaga. Ayan, sana'y mag-enjoy kayo sa mas malaki at maganda ninyong tahanan. Sa susunod ay balikan na lang natin sila ulit at tignan natin kung mas komportable na nga sila dito sa kanilang bagong bahay. So yun lang mga boss, ito na yung quick update natin sa ating mga isda and pati na rin sa ating mga crayfish. And thankful naman tayo dahil agad naman tayo nakapag-adjust sa naging problema natin sa ating crayfish at sa ating aquarium. At kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page and YouTube, please follow na lang po para mas updated tayo sa ating mga bagong video. So yun lang po and peace, happy fish keeping.